Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Tayo na nito. Masyado nang lumalakas ang ulan. Umuwi na tayo at magpahinga. Hayaan mo muna ako, ate, dito. Ayokong iwan si tatay sa sementeryong to. Paano kung malungkot siya? Paano kung kinawan siya kagaya ng dati? Nonito, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo. Pero wala na si tatay. Sa tingin mo ba, matutuwa siya kung babantayan mo siya sa ganitong klase ng panahon? Matatahimik kaya siya kung tatayo ka dyan ng walang payong at naliligo sa ulan? Pero ate, Tama na, Nonito. Tara na. Baka sumunod ka pang magkasakit. Maaati mo ba na iwan akong mag-isa, ha? Wala na si nanay. At kamamatay lang ni tatay. Ano? Gusto mo na rin akong iwan? Leticia, tayo na. Baka magsimula nagtumas ang tubig sa ating daraanan. Dadaan pa tayo sa bahay ninyo para kunin ang mga gamit ninyo, hindi ba? Tio Amando, opo. Susunod na po kami sa jeep. Sandali lamang po. teka, ano pong ibig niyong sabihin na kukunin ng mga gamit namin? Ay, naku, Leticia. Hindi mo pa ba napapaliwanag sa kapatid mo ang sitwasyon ninyo? Ngayon pa lang po sana. Ate, anong sitwasyon, ha? Anong hindi ko alam? Ang mabuti pa, doon na lang natin sa bahay pag-usapan. Halika na. Hindi. Hindi ako sasama hanggat hindi mo ipinaliliwanag ang nangyayari. Huwag mong sabihin alis tayo ng bahay. Hindi natin maaaring iwan yun. Iiwan ko muna kayo. Nababasa na ako eh. Bilisan ninyo, Leticia. Opo. Ate, Hindi ko sinabi sa'yo dahil alam kong magagalit ka. Pero wala akong magagawa. Isinangla ko ang bahay natin. At sa tingin ko, hindi na natin matutubos yon. O kung sakali man, baka matagalan pa. ha? Ate naman. 1 taon at kalahati sa ospital si Tatay Nonito. Hindi naman lingid sa kaalaman mo ang naging gastos natin sa ospital, di ba? Pati sa pagpapalibing. Hindi pa nga tayo nakakabawi sa pagkamatay ni nanay nang magkasakit naman si tatay. Hindi sapat ang trabaho ko para tustusan ang gamutan at pang-araw-araw na gastusin natin. Pero kahit na, ate, ipinundar nila nanay at tatay yun. Alam mo yan. Alam mo kung gaano yung kahalaga sa kanila, sa pamilya natin. Pues wala akong ibang pagpipilian nito. Kaya ngayon, dun muna tayo kina Joe Amando titira. Sa ayaw mo at sa gusto. Nasisiraan ka na ba, ate? Alam mo na hindi pangkaraniwan ng pamilya nila Tiyo. Kahit si tatay at nanay, ilag sa kanila noon. Pero wala tayong ibang pupuntahan. Si Joe Amando lamang ang natitirang kapatid ni tatay. Isa pa, ayos lang naman daw sa kanya na doon tayo manirahan habang nag-iipon tayo para makabawi. Pero paano kung totoong hinala natin ng mga aswang sila? Lalo na yung si Charosa. Sige nga. Ano ba? Diyan lang ba talaga kayo mag-uusap? Bumabagyo na! Hindi po. Sandali po, papunta na. Donito, hindi totoong aswang sila. Tumulong sila sa atin kahit papano. At ngayon nagmamagandang loob sila na tulungan tayong muli. Hayaan mo, kapag nakaipon tayo kaagad, aalis tayo sa kanila. Tapos mangungupahan tayo at babawiin natin ang bahay at lupa. Sana lang talaga mali ang mga hinala natin tungkol sa kanila. Dahil kung hindi magtatagal. Susunod tayo kina nanay at tatay. At ang masaklap, baka maging hapunan tayo ng pamilya nila. Mga haka-haka, mga sabi-sabi,
Yan ang sumisira sa tiwala natin sa iba. Kung minsan kahit malapit sa atin ay ating napaghihinalaan kapag nakaririnig tayo ng masama o kakaiba tungkol sa kanila. Subalit, paano kung hindi mo talaga matukoy kung ano ang totoo? Ano ang paniniwalaan mo? Ang isa na kakilala mo? Ang mga sabi-sabi? O ang iyong kutob? Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Nonito. Hindi ko na sasabihin kung taga saan ako at kung ano ang aking pinagkakaabalahan. Nais ko lamang ibahagi ang isang natatanging kwento na hindi ko malilimutan noong kabinataan ko. Isang kwentong nagturo sa akin ng napakaraming leksyon. At ang nagpatotoo sa akin na totoo talaga ang mga nilalang na tinatawag na aswang. Pambihira. Bukod pati rito ay uulan na rin ah. Hala sige, ibaba nyo na yung mga gamit ninyo at dumiretso na kayo dun sa bahay ah. Ibabalik ko lamang itong jeep. Sige po, salamat po. Wala ka bang kakaibang nararamdaman, ate? Parang may nagmamasid sa atin. Ewan ko sa'yo, Nonito. Ang liwa-liwanag pa, oh. At saka tigil-tigilan mo yan kapag nasa loob na tayo, ha? Nakakahiya. Pero totoo naman, ate. Kakaibang pakiramdam ko rito. Magtigil ka na nga. Pwede ba? Pakiusap. Hindi ba nag-usap na tayo sa jeep kanina? Isa pa, sinigurado rin sa'yo ni Tiyo kanina na walang aswang, na hindi sila totoo. Ipagpalagay na nating walang aswang. Mga maligno. Tignan mo naman ang lugar na to. Ang layo ng kapitbahay, ate. Napapaligiran pa tayo ng palayan. Ano man ang narito, wala tayong magagawa. Tayo ang dayo at dito tayo titira pansamantala. Kaya pakisamahan mo na lang yung mga malignong pinagsasasabi mo. Ay, narito na pala kayo. Ba't hindi man lang kayo tumuli na lamang sa loob? Kanina pa namin kayo hinihintay. Tia, kumusta po? Pasensya na po. Itong si Nonito. Nahilo yata sa biyahe. Ang daming sinasabi eh. Hala, ikaw na ba yan, Nonito? Abay, talagang binatang-binata ka na. Naku, ipagpaumanhin na ninyo kung hindi namin nagawang makipaglibing lahat. At si Tiyo lamang ninyo nakapunta, ha? Alam niyo naman ang gawain dito sa bukid. Wala ho yun. Maraming salamat po sa pagpayag nyo na manirahan kami rito pansamantala. Yun pa lang po, malaking tulong na po sa amin. Aba, oo naman. Sino-sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo, hindi ba? Ano yun, ate? Narinig mo yun? Parang may sumigaw, parang galing sa loob ng bahay. Ha? Wala naman. Sino naman sisigaw sa loob ng bahay? Pero meron po talaga, parang humihingi ng tulong. Nonito, anong pinag-usapan natin? Pero ate, narinig ko. Ano ba? Hindi ka ba titigil? Nako, ayaan mo na, Leticia. Ang mabuti pa pumasok na kayo at dadaling ko na kayo sa kwarto nyo. Baka pagod lang tong sino nito kaya kung ano-anong naririnig. May pagkain na rin doon. Tara na. Iba talaga ang pakiramdam ko sa lugar na yun. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa labag sa loob ko na naroon kami o dahil sa mga haka-hakang alam ko tungkol sa pamilya nila Tio Amando. Pero meron talagang kakaiba sa lugar na yun na hindi ko maipaliwanag. Malaki ang bahay nila Tio Amando, halos gawa sa makakapal na tabla ang kabuuan ng bahay. Mayroon niyong 2 palapag. Ngunit ang kwartong ibinigay sa amin ay ang isang maluwag na silid malapit sa may kusina. Maaliwalas naman ang kwarto, subalit parang ang bigat ng hangin doon at tila ba palaging may nagmamasid at lalong lumala iyon nang sumapit ang dilim. Pagpasensyahan nyo na ha kung pinagsama namin kayo sa isang kwarto. Yung isa kasing kwarto sa itaas, natambakan ng mga gamit. Si Sita naman sinasanay na naming bumukod ang kwarto. Naku, wala po yun. Wala naman pong problema sa amin ni Nonito yon. Pagpasensyahan niyo po palang ugali ni Nonito. Masama po kasi ang loob niya dahil sa ginawa ko sa bahay at lupa ni tatay.
Normal lang naman ang ganyan sa nagdadalamhati. Tsaka alam kong itong sino nito ay babait. Tingnan mo, at tuwang-tuwa si Sita sa kanya. Magiliw din siya makipaglaro sa bata. Ilang taon na po pala si Sita? 8. 8? Oh, ba't parang nabigla ka? Hindi naman po. Para kasing ang bata niya pa para maging anak nyo. Pasensya na po ang ibig ko pong Ayos sabihin. lang, Leticia. Madalas ko nang marinig yan, ang totoo. Akala namin hindi na kami magkakaanak ni Amando. Pero pagtungtong ko ng 40, nabuntis ako. Kaya para sa amin, isang himala si Sita. Mahal na mahal namin siya. Ganun po ba? Ang galing naman po. Nakakatuwa rin dahil parang ang lusog-lusog at ang sigla ni Sita. Oh, mukhang tapos na kayo maghapunan. Tatay, bakit ngayon lang po kayo? Ang sabi ni nanay, hinatid lang ninyo yung jeep. Ay, napasarap ang kwento at hindi ko napansin yung oras. Ang sabihin mo, hindi ka nakatanggi sa tagay. Nako, magdadahilan pa eh. Konti lang naman eh. Nga pala. Tamang-tama at narito ang lahat. Rosa, mahal, pakidala na lang muna si Sita sa kwarto. May mga paalala kasi akong ibibiling kina Nonito at Leticia. Nakita kong nawala ang ngiti sa mukha ni Tia Rosa nang marinig ang sinabi ni Tio. Marahan niyang hinila si Sita mula sa akin at walang sabi-sabing iniakyat niya ito sa kwarto. Si Tio naman ay tinawag si ate na nagpupunas naman ng kamay at katatapos lamang magbanlaw ng mga hugasin. Hindi ko napigilan ang sarili ko na pagmasdan si Tio Amando at napatitig ako sa kanyang mga kamay at braso. Puno iyon ng mahabang pilat na tila mga kalmot. Sinipat ko yon ng maigi nang bigla niyang ilayo ang kanyang mga kamay mula sa aking paningin. Ano, Nonito? Komportable ka ba sa kwarto mo? Opo. Ang totoo, maluwag pa sa amin ni ate ang silid. Totoo po yun. Maraming salamat po, Tio. O siya, agaya ng sinabi ko sa inyo, Leticia, maaari kayong manirahan dito hanggat gusto ninyo. Pero siyempre, kailangan ninyong tumulong sa mga gawain. Hindi ko naman kayo pinipigilan na maghanap ng ibang trabaho. Pero ang hiling ko lang ay ang pagtulong ninyo rito. Wala naman pong problema yon. Hindi ba, Nonito? Wala naman po kami magagawa, Tio. Isinangla ni ate ang bahay namin eh. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong po ako. Kahit ano po. Sanay po ako sa batakan ng buto. Mabuti naman kung ganon. Pero may isang habilin ako sa inyong dalawa. Isang habilin na inaasahan kong hindi ninyo susuwayin. Dahil kung sakali, magkakaproblema tayong lahat. Ano yun? Nakita nyo ba ang likod ng bahay? Hindi pa po. Meron doong maliit na bahay na gawa sa bato. Kasing laki yun ang silid ninyo. Isinara ko na ang lahat ng bintana noon. At tanging isang pintuan lang ang dadaanan papasok. At ayokong lalapit kayo doon. Kahit anong mangyari. Bakit po? Ano pong meron doon? Hindi nyo na kailangan malaman pa. Basta, walang lalapit doon. Nagkakaintindihan ba tayo? Nonito, Leticia, nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tio. Nang mga oras na yun, nakaramdam ako ng kakaibang tensyon habang nakatitig sa akin si Tio Amando. Para bang sinasabi niya sa akin na siguraduhin ko lamang na susunod ako sa kanya dahil kung hindi ay may mangyayaring hindi maganda. Matapos yun ay hinayaan na niya kaming makapagpahinga sa aming kwarto. Pagod ako dahil sa paglalakad at pag-iyak sa libing ni tatay. Kaya naman mabilis din akong dinalaw ng antok. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay bigla akong nagising nang dahil sa aking narinig. Hala, ano yun? Ate! Ate, gising! Ate! Ano ba yun, Nonito? Hindi ka ba napapagod? Matulog ka na nga. Hindi mo ba yun naririnig, ate? Pakinggan mo.
Ang alin ba? Nonito naman. Teka, ano yun? Sigaw ng babae? Hindi ba? Narinig mo rin? Yun din yung sigaw na narinig ko kanina nung dumating tayo rito, ate. At mukhang galing yun sa likod. Pero sino naman kaya yun? Hindi ko alam, ate, pero baka doon yung galing sa bahay na bawal nating pasukin. Doon sa ipinili ni Tio. Ay nako, Nonito. Baka kung anong hayop o ibon lamang yun. Alam mo naman ang ganitong mga lugar. Puno ng mga misteryosong tunog. At saka isa pa, tigil-tigilan mo na yung paghihinala mo kina Tio, ha? Nakakahiya. Kita mo naman ang pag-aasikaso nila sa atin. Matulog ka na nga lang ulit. Pero ate, sigaw ng babae yun. Narinig mo naman, di ba? Uy, paano kung doon yun sa kakahuyan galing at hindi sa likod bahay? Kung gusto mo, labasin mo para makasiguro ka. O Ayoko. ano? Ayaw mo pala eh. Di mahiga ka na lang ulit matulog? Pagod na pagod pa ako. Hayaan mo ako makapagpahinga. Sigurado akong sigaw ng babae ang narinig ko noong gabing iyon. Gusto ko yung marinig muli para makasigurado. Subalit, hindi ko na ulit yun narinig. At sa kahihintay, hindi ko na namalayan na nakatulog na pala akong muli. Pagdilat ko ay maliwanag na at nagsisitilaukan na ang mga manok sa labas ng bahay. Pagkalabas ko ng kwarto ay kaagad akong sinalubong ni Sita ng masayang pagbati. Sinagot ko naman iyon at sabay kaming pumunta sa kusina para mag-almusal. Nakita kong nagpipisa ng sili si Tia Rosa sa suka na may dinikdik na bawang at si Tio naman ay nagpipino ng mga bawang para sa lulutuing sinangag. Oh, parang nakakita ka ata ng multo nito. Titig na titig ka sa bawang ko. Ah, nagulat ka ba? May aswang na nagtatadtad ng bawang. Hindi po. Huwag kang mag-alala. Alam kong iniisip mo ang mga aswang kami. Simula kasi nang piliin kong manirahan dito, ay yan ang iniisip ng tatay mo, ni Kuya. Iniwan ko na kasi ang mga oportunidad ng dahil sa sakahang ito. At dahil sa mga usap-usapan din dito noon na aswang ang pamilya ko. Pero hindi naman po totoo yun, hindi ba? Kung totoo yon, aba edi sana, kanina pa ako umusok sa harap ng mga bawang at asin na to, hindi ba? Sa bagay po. Pasensya na po kayo. Nako, huwag mo nang isipin yun. Pero Tio, kagabi, may narinig kami ni Ate Leticia na sigaw ng babae. Parang nasasaktan at may narinig din akong mga hagupit. Parang galing sa likod bahay. Nang mga sandaling yun ay sabay na natigilan ng mag-asawa sa kanilang mga ginagawa. Marahang nawala ang ngiti sa mga mukha nila bago magkatinginan. Pakiramdam ko noon ay nabalot ng tensyon ang paligid. Sabay silang napatingin sa akin. Magtatanong na sana ako kung ano ang problema nang sabay silang tumawa ng malakas. Ha? Huwag mong sabing inakala mong aswang ang narinig mo. Kung hindi, ano po yun? Sino naman pong magsisigaw na parang sinasaktan at hinahagupit ng ganong oras? Doon sa dulo ng daan, sa may kanto, may nakita kang bahay doon, hindi ba? Kaibigan ko ang nakatira doon. May sakit ang anak nilang panganay na babae sa pag-iisip. May mga oras talaga na lumalabas yun at nagwawala. Para mapauwi yun ay tinatakot nila ng latigo. Pero huwag kang mag-alala. Mga puno lang naman ang inahampas nila eh. Mukhang hindi ka kumbinsido. Kung gusto mo, mamaya puntahan natin para masiguro mong totoo ang sinasabi ng tiyo mo, ano? Hindi naman po sa ganon. Pasensya na po ulit. Baka pagod lang din po ako kahapon. Ano po bang may tutulong ko? Para po mapabilis na tayo. Para rin po makapagsimula na ako ng maaaring trabaho rito. Ang mabuti pa, sunduin mo si ate mo doon sa labas. Pinakuha lang namin yun ng papaya para sa tinola mamaya. Abay, mukhang natabunan na ata. Kami na bahala dito. Sige po. Mabilis akong kumilos at lumabas. Naalala kong hindi pa pala ako nakapaghihilamos noon.
Kaya tumigil muna ako sa isang balon sa gilid ng bahay para hugasan ang aking mukha at makapagmumog. Habang ginagawa ko yun, napatingin ako sa malawak na palayan. At hindi ko maiwasang mamangha sa tanawing iyon. Parang gintong kumikinang ang mga palay. Isang tanawing hindi ko nakikita sa syudad. Nagpupunas na ako ng mukha nang bigla kong marinig ang sigaw ni Ate Leticia. Ramdam ko ang kilabot sa kanyang sigaw, kaya kaagad kong sinundan ng pinanggalingan ng sigaw at nakita ko siyang nakaupo sa lupa. Nanginginig at nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa bandang kakahuyan. Ate! Anong nangyari sa'yo? May aso na lumusob sa akin kanina. Itim na itim. Pati yung mga mata nun, itim na itim din. Malaki. Parang inaing baboy ang laki at ang lalaki ng mga ngipin. Nasaan? Wala naman ah. Tumakbo dun sa loob ng mga puno. Papunta dun sa likod ng bahay. Sige, dito ka lang at titignan ko ate ha. Malamang asong ulol yun. Kailangan yung mahuli, kung hindi baka sa susunod matuluyan ka nun. O baka ibang tao pang mabiktima nun. Sige, pero mag-iingat ka ha. Napakalaki talaga nun. Sandali nun ito. Diyan ka lang. Ako na ang titingin. Tama ka. Kung asong ulol yun, hindi yun magdadalawang isip na lumusob at manakit. Hayaan mong ako na ang tumingin. Itayo mo na itong si ate mo at pumasok na kayo sa bahay. Pero tiyo, hayaan po ninyo akong... Nonito, ano ang mahirap sa inutos ko? Wala po. Sige po, doon daw po tumakbo sa likod. Kaagad akong tumakbo papalapit kay ate. Itinayo ko siya. Nanginginig pa siya at mangyak-ngyak ng mga oras na yun. Hindi matatakotin si ate, kaya ang makita siyang ganoon ay patunay na hindi normal ang kanyang nakita. Dinampot ko ang mga papaya na nakuha niya at dali-dali kaming bumalik sa loob ng bahay. Subalit hindi pa kami nakakapasok o malingaw-ngaw na sa paligid ang malakas na ungol ng aso. Tumahol ito. Umalulong at muling umuul ito na parang nasasaktan. Mga 1 minuto rin yung umalingaw-ngaw sa paligid. Ate, ayos ka lang ba? Tulala ka pa rin. Ayos na ako nito. Hindi lang ako makapaniwala na may ganong klaseng aso. Parang halimaw. Nakakatakot. Kung hindi ako nadulas, siguro nadali na nun ang tiyan ko. Ate, okay lang po ba kayo? Mag-iingat po kayo sa labas. Marami po talagang halimaw dyan kahit umaga eh. Pero di po bali, mukhang napatay naman po ni tatay. Anong ibig mong sabihing halimaw, ha, Sita? Sita, ano ba yung sinasabi mo kina kuya at ate mo? Talaga ikaw, oo? Kung ano-anong naiisip at pinagsasabi mo. Sige, ihanda mo ng mga plato dun sa kusina para makakain na tayo. Nako, pagpasensyahan nyo na yan si Sita, ha? Malawak talaga ang imahinasyon doon. At yung halimaw na tinutukoy niya, mga asong ulol yun. Ang dami na nila. Ang totoo marami nang pinatay na gano'n ng mga kalalakihan dito. Leticia, pasensya ka na ha, kung hindi kita nabigyan ng babala. Wala ho yun. Nabigla lang ho talaga ako. Para kasing halimaw na talaga yung nakita ko kanina. Nako, ang asong ulol talaga nagmumukhang halimaw. Lalo na kapag naglalaway na. Nako, miski ako kinikilabutan tuloy. Sige, magsikain na muna tayo tsaka na natin pag-usapan ang mga gagawin natin ngayong araw. Asong ulol? Duda ako. Sa pagkakalarawan kasi ni ate ay hindi hamak na mas malaki ang asong iyon sa pangkaraniwan. Walang malalaking aso sa probinsya at isa pa, kakaiba talaga ang takot na dala noon kay ate. Kahit na nagsimula na kaming kumain ay nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa takot. Habang kumakain, dumating si Tio Amando. Tinawag nito si Tia Rosa at ipinakuha ang pala. Ililibing di umano niya ang aso. Napatitig ako kay Tio at hindi ko napigilan ang sariling kilabutan. Puro dugo ang kanyang harapan at maging ang kanyang mga braso at itak at basang-basa ng malapot na dugo. Kumain ka kaya muna. Mamaya na. Nawalan rin ako ng gana eh. Ang aga-aga lumulusob ang mga hayop na kagaya no. Mabuti na lang talaga at hindi nasugatan itong si Leticia.
Asong ulol ho ba talaga yun, Tiyo? Eh anong pa nga ba? Huwag mong sabihin na hindi ko dapat pinatay yung aso. Muntik nang makagat doon ang ate mo. Hindi naman po. Ang totoo, yun din po talaga ang bala kong gawin doon para hindi na makasakit pa o makahawa kung sakali. Talaga? Kaya mo pumatay? Po? Pumatay ng aso? Kaya mo? Eh ng mga halimaw? Halimaw po? Hoy, Amando, tumigil ka na nga. Tinatakot mo tong sino nito. Imbes na maging komportable yung bata, ginaganyan mo. Ilibing mo na yung aso at bumalik ka na para makakain. Ha? Pasensya na ha. O sige na, kumain na kayo at mag-asikaso para makapagsimula na rin ang mga gawain. Tatangaliin pa ako ng dahil sa asong yun. Kainis. Nagpatuloy kami sa pagkain. Nawalan na ako ng gana ng dahil sa mga nangyari pero pinilit kong kumain. Alam kong maraming gagawin na tayo kong manghina. Napakainit pa naman ng panahon sa labas. Hindi rin nagtagal, bumalik na ang sigla ni ate. Marahil ay dahil yun sa pagdaldal sa kanya ni Sita. Kakaiba rin kasi talaga ang sigla ng batang yon. Nakakahawa rin ng mga tawa at ngiti nito. Sa paglilinis ng bahay natoka si ate kasama ni Tia. Ako naman ay inutusan na magtanggal ng mga ligaw na damo sa may taniman ng mga gulay sa gilid ng bahay. Kaagad akong nagsimula sa gawain. Mataas at matingkad ang sikat ng araw noon. Nang biglang makarinig ako ng sitsit mula sa hindi kalayuan. Hindi ko yung pinansin noong una at naisip kong baka tunog lamang yun ng mga hinahanging halaman. Subalit na ulit iyon at mas malakas na. Dito ko na nasiguro na sitsit ng tao ang aking narinig. Tumayo ako ng tuwid at sinundan ko ang sa tingin kong pinanggalingan ng tunog. At dinala ko noon sa likod ng bahay kung saan nakatayo ang bahay na bato na ipinagbabawal ni Tio na lapitan namin. Tinitigan ko ng maigi ang bahay. Natatakpan ng makakapal na tabla ang mga bintana noon at ang malaki nitong pinto ay nakakadena sa itaas, sa gitna at sa ibaba. Kung ano man ang nasa loob noon ay siguradong ayaw palabasin nila Tio at Tia. May tao pa dyan? Sinong nariyan? Tulungan mo ko. Ilabas mo ako rito. Tulungan mo ko. Narito ako sa loob ng bahay. Nagtayuan ng balahibo sa aking batok at mga braso nang marinig ko ang tinig na yun. Ilang sandali pa ay muli kong narinig ang tinig at nasiguro kong galing yun sa loob ng bahay sa aking harapan. Lalapitan ko na sana ang bahay nang halos mapatalon ako nang marinig ang malakas na boses ni Tio Amando. Nalito, sino nagsabi sa'yo pumunta ka dyan? Hindi ba't nilinaw ko na sa'yo na huwag kayong lalapit dyan? Tiyo, may narinig po kasi akong humihingi ng tulong mula sa loob. Boses po ng may edad ng babae. Boses? Imposible yan. Walang tao o kahit anong buhay sa loob ng bahay na yan. Pero sigurado po ako. Narinig ko po yung boses. Humihingi ng tulong. At bakit po ba grabe ang pagkakakadena ng bahay na yan? Parang may itinatago kayo eh. Sige, idikit mo yung tenga mo dito sa pinto. Kung totoo ang narinig mo kanina, siguradong mas maririnig mo yun ngayon. Hingi ng tulong yon, panigurado. Kung totoo mang may babae sa loob na yan. Sige, bilisan mo! Nag-aalangan man ay lumapit ako sa bahay at dahan-dahan kong idinikit ang aking kaliwang tenga sa pinto. Gusto kong makasiguro. Kumatok pa ako at tinawagan kung sino mang naroon, subalit walang sumagot sa akin. Sinubukan kong sumilip sa siwang ng pinto ngunit wala rin akong nakita na kahit ano dahil napakadilim sa loob. O ano, may narinig ka ba o nakita? Wala po. Pero bakit ho ba kasi todo kadena kayo dito at pinagbabawalan nyo kaming lumapit? Diyan kasi nakatago ang matatapang na pamatay peste. May mahalaga rin ako mga gamit sa loob na yan. Diyan ako nag-iipon para sa kinabukasan ni Sita. Pero sigurado po ako sa narinig ko, Tiyo. May humihingi po talaga ng saklolo. Alam mo, baka pagod ka lang. Napakainit rin kasi.
Kaya kung ano-ano ang naririnig mo. Hala, sige. Bumalik ka na muna doon sa loob at magpahinga. Mamaya mo na ipagpatuloy ang ginagawa mo. At muli, ipinapaalala ko sa iyo. Nonito, huwag kang lalapit sa bahay na yan. Dahil sa oras na makita kita muli sa tabi ng bahay na yan, palalayasin ko kayong magkapatid. Naintindihan mo? Opo. Pasensya na po. Hindi man kumbinsido, wala akong nagawa kung hindi ang sumunod. Minabuti ko na rin hindi na magtanong dahil kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Tio Amando. Isa pa, natakot ako na baka nang dahil doon ay palayasin na niya kami ni ate. Naiintindihan kong wala kaming pupuntahan ng mga oras na yon at ayaw kong pabigatan pa si ate. Matapos ang tanghalian ay bumalik ako sa pagbubunot ng mga ligaw na damo. Ilang beses akong napasulyap sa likod ng bahay, subalit hindi ko na narinig ang tinig ng misteryosong sitsit mula doon. Kaya naman hindi na ako nagkusisa pa at tinapos ko na lamang ang aking gawain. Oh, ate. Nakatulala ka ata. Kakatapos lang din ang paglilinis nyo. Nandito ka na pala. Kanina pa kami natapos. Nakatulog na nga ako at lahat-lahat eh. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang ginusot ng higante. Ano bang iniisip mo? Wala naman. Sige na. Magpahinga ka na at maya-maya rin ay lalabas ako para tumulong sa paghahanda ng hapunan. Ate, sa itsura mo yan, sigurado akong may bumabagabag sa'yo. Ano yun? Wala nga. Ate? Ang kulit mo. Andyan ka na nga. Sinabi nang wala eh. Naging kakaiba ang mga ikinilos ni ate ng gabing yun, Sir Jupiter. Pinagmasdan ko siya at madalas siyang natutulala. Kinakausap ko siya subalit hindi siya sumasagot. Kailangan ko pa siyang gulatin at sigawan para mapansin lamang ako. Isang bagay naman na ikinayamot niya. Hanggang sa pinagbantaan niya ako na sa labas patutulugin kapag hindi ako tumigil. Kahit sa dami ng pinagdaanan naming magkapatid ay hindi ko nakita na nagkaganoon si ate. Matibay siya at malakas. Kaya ang makita siyang natutulala ng ganoon ay patunay sa akin na may kakaibang nangyayari sa kanya na hindi niya sinasabi sa akin. Ate, tulog ka na? Di pa. Bakit? Alam mo ba kanina, napunta ako sa likod ng bahay. At nakita ko yung bahay na bato. Oh, hindi ba't pinagbabawalan tayong lumapit doon? Bakit ka nagpunta doon? Eto na nga. May narinig akong boses ng matandang babae sa loob nun. Ano? Sigurado ka ba? Oo, ate. Pero nahuli ako ni Tio eh. Pinagalitan ako. At pinagbantaan na kapag naulit pa yon, ay palalayasin na tayo. Kaya hindi na ako nag-usisa pa. Pero sigurado ako, ate. Doon ko narinig ang boses. Humihingi yun ng tulong. Siguradong may itinatago sila Tio sa atin. Ang totoo, yan din ang palagay ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? May narinig ka rin mula doon? Hindi, wala. Pero may kakaibang silid sa itaas. Yung huling silid na nilinis namin kanina. Paanong kakaiba? Ano bang meron doon? Walang kahit ano sa silid na yon maliban sa 3 naglalakihang kahon na gawa sa kahoy. Natatakpan ng makakapal na trapal ang mga bintana na para bang pinipigilan ang pagpasok ng liwanag doon. Tapos, bawat kahon na yon ay may bakas ng dugo. Tuyo naman ang mga yon pero sigurado akong dugo ang mga patak na yon. Maging sa sahig ay may mantsa ng dugo. Nataranta pa nga si Tia Rosa nang makita niyang mga yon eh. Hindi ko alam kung nataranta siya nang dahil sa mga mantsa o nataranta siya dahil nakita ko ang mga yon. Sinasabi ko na nga ba? At may kakaiba talaga sa pamilyang to. Maaaring yung tinig na narinig ko na sumisigaw noong nakaraan ay ang babaeng narinig ko rin kanina. Ate, kung totoo mang may tao sa bahay na bato na yon, kailangan natin yung tulungan. Nasisiraan ka na ba? Hindi natin alam kung ano maaaring gawin sa atin ni Tio kapag ginawa natin yon. Isa pa, paano kung wala talagang tao doon? Ate, sigurado ko. Ano?
Napatahimik mo na ba yung naroon sa likod? Oo, nakalimutan ko ibalik yung busan ng hayop na yung kagabi. Muntik ba tayong mabuking ni Renito? Teka, tulog na ba sila? Oo, kanina pa. Anong oras na rin eh? Sa dami ng gawain, siguradong pagod ang mga yon. Pero hindi ba sila magiging sagabal? Parang nakakahalata na sila eh. Hindi naman siguro. Pero kung aabot sa ganung punto, ako na mismo ang aasikaso sa kanila. Sige na, umakyat ka na at magpahinga. Siguraduhin mo lang. At isa pa, punasan mo mga gamit bago mo iakyat. Napansin ni Leticia mga bakas ng dugo doon sa imbakan. Buti na lang hindi nagtanong yon. Sige, naintindihan ko. Ang tigas din naman kasi ng babaeng yun. Kapag ako nainis, tatagpasin ko ng tuluyan ang ulo nun. Nanginginig na nagkatitigan kami ni Ate Leticia. Pareho kaming hindi makapaniwala sa aming narinig. Walang nakakibo sa amin. Napasandal na lamang ako sa pader bago dahan-dahag nahiga at nagtalukbong ng kumot. Ngayon, sigurado na kami na mayroon talagang tao ang nakakulong sa bahay na bato na yun. Ang tanong na lamang ay kung bakit iyon naroon at kung ano ang ginagawa sa kanya nila Tio Amando at Tia Rosa. Nonito, wala kang narinig ngayong gabi. Tandaan mo yan, ha? Ayoko magbabagong pakikitungo mo sa kanila bukas. Alam ko ang nasa isip mo. Pero kung mahahalata nilang may nalalaman na tayo, lalo tayong malalagay sa panganib. Naiintindihan mo ba ako? Nonito. Oo, ate. Naiintindihan ko. Pagkasagot ko sa sinabi ni ate ay may narinig kaming mga yabag na papalapit sa amin. Tumigil yun sa aming silid. Napatitig ako sa pinto. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso at ang pamunguo ng pawis sa aking noo habang inaabangan kung ano ang susunod na mangyayari. Nang 3 mahina nakatok ang aming narinig. Subalit sapat na yun para patigilin kami sandali sa aming paghinga. Walang nagsalita sa amin ni ate, ni gumawa ng kaunting ingay. Hanggang sa marinig na lamang namin ang mga yabag na papalayo na sa aming silid. Wala nang naglakas loob na kumibo sa amin noong gabing iyon. Hindi ko alam kung nakatulog pa si ate subalit ako na natili akong gising hanggang sa pagsikat ng araw. Leticia, Donito, gising na kayo para makapag-agahan. Aalis si Tio ninyo at may ibibili sa inyo. Dali na. Opo, susunod na po kami. Sandali lang po. Ate, aalis daw si Tio. Pagkakataon na siguro natin to para... Shh, ano ka ba? Mamaya marinig ka pa eh. Basta tandaan mo ha, wala tayong narinig kagabi. Naiintindihan mo? Huwag matigas ang ulo mo ha. Para sa atin din to. Pero ate, kailangan... Nonito, makinig ka muna sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo ha? Oo, ate. O sige na. Maganda ka na't lalabas na tayo. Sa tono ng pananalita ni ate noon, parang may binabalak siya. Pero hindi na ako nakapagtanong pa nang muling kumatok si Tia Rosa. Lumabas kami ng kwarto at nadatnan namin si Tio na nakagayak na at naghahanda na ng hapagkainan. Dali-daling kumilos si ate para tumulong at ganoon din naman ako. Habang kumakain ay hindi ko mapigilang mapatitig kay Tio. Ang sarap ng kain niya ng sinangag at tirang paksiw noong kinagabihan. Marahil ay hindi sila mga aswang pero siguradong mayroon silang itinatago sa amin ni ate. At kung ano yun, sigurado akong nakagigimbal din yun. Parang kakaiba ang tingin mo sa akin, Nonito. May dumi ba ako sa muka? Wala po, Tio. Bagay na bagay po kasi ang suot ko sa inyo. Nakakapanibago. Pero, hindi po ba masyadong mainit para magmahaba kayo ng manggas? Hindi ako komportable na maigsi ang mga manggas ng aking suot. Kaya ayos lang. Dahil po ba yun sa mahabang pilat sa mga braso at kamay nyo? Saan po ba ninyo nakuha ang mga yan? Nonito, ano ba? Tumigil ka nga. Naku, Tio, ipagpauminhin po ninyo ang kadaldalan ng kapatid ko. Matanong ko talaga yan eh.
Ayos lang. Ito ba? Matagal ng panahon yan. Buhay pa ang kuya, ang tatay ninyo, nang matamo ko ang mga sugat na ito. Napaaway kasi ako, napalaban. Buti nga at ito lang ang sinapit ko. Sino pong nakaaway nyo noon? Grabe naman po para makalmot kayo ng ganyang karami. Alam mo nun ito, marami ka pang hindi nalalaman sa mundong ito. Hindi mo alam kung ano ang totoong kayang gawin ng isang tao. At minsan, hindi ka sigurado kung tao ba talaga ang kaharap mo. At ang may gawa nito, hindi tao. Tinitigan ako ni Tio Amando at pakiramdam ko noon ay nanliit ako. Para bang may bumalot sa aking lieg at nagsimula akong mabulunan. Inabutan ako kaagad ni ate ng tubig at hinimas naman ni Tia ang aking likuran habang naglalabasan sa ilong ko ang mga butil ng kanin na aking naisubo. Amando naman, tinakot mo yung bata eh. Tingnan mong nangyari. Sinagot ko lang naman ang tanong niya. Wala akong ibang ginawa. O siya, alis ako at maaaring bukas na ang aking magiging balik. May kakatagpuin kasi kung mag-aangkat ng bigas mula rito sa kabilang bayan. Narito, Leticia, si Rosa muna ang bahala sa inyo. Naiintindihan ninyo? Opo, Tiyo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami magiging pasaway. Hindi ba, Nonito? Opo, kami na pong bahala rito. Pero inuulit ko, Nonito, Leticia, huwag na huwag kayong magtatangkang lumapit sa bahay sa likod. Kahit anong mangyari, lalo na at aalis ako. Naiintindihan ninyo? Ano ho ba talagang meron doon, Tiyo? Hindi naman po siguro masama kung malalaman namin kung anong meron doon. Hindi ho ba? Sinabi ko na kay Nonito kung ano ang laman noon. At yun lang naman ang talagang naroon. Ayoko ng maraming tanong. Sige na, mahuli na ako. Kayo nang bahala rito. Rosa, bantayan mo ang bahay. Matapos iyon ay tumayo na si Tio Amando. Dinala niya ang pinagkainan sa lababo at nagpaalam ng aalis. Pumalik muna ito sa anak bago nagpaalam at nagpaalala muli sa amin ni ate. Inihatid naman siya ni Tia at Sita sa labas. Kailangan nating malaman kung anong nasa loob ng bahay na yon, ate. Kung tao yun, kailangan natin yung iligtas. Tapos, umalis na tayo rito. Tumakas na tayo. Hindi normal ang pamilyang to. Pero, sigurado ka ba na may tao doon? Yung usapan nila kagabi, malamang ang hayop na tinutukoy ni Tio ay ang nakakulong sa loob ng bahay. Hindi naman kasi taong naroon eh. Aswang? Yung nangangain ng mga tao? Yung nagiging halimaw sa gabi? Ha? Anong sabi mo, Sita? Aswang? Aswang, tama. Yun ang sinabi niya. Tia? Totoong aswang ang naroon. Yun ang dahilan kung bakit ayaw kayong palapitin doon ni Amando. Ipagpalagay na nating totoo ang mga sinasabi nyo. Pero bakit ngayon lang ninyo to sinasabi sa amin? Dahil ayaw namin na matakot kayo. Ang mga usap-usapan na kakaiba kami ay totoo. Dahil ako mismo, ay galing sa angkan ng mga manggagamot na tumutugis ng mga aswang. At ang aswang na nakakulong sa bahay na yon, ang dumukot sa nanay ko 1 buwan na nakalipas. At hanggang ngayon, hindi pa rin ikinakanta ng halimaw na yon kung saan niya dinalang nanay ko. Kalukuhan yung aswang? Totoo ba mga yun? Pinaghinalaan mo nga kaming ganun, hindi ba? Tapos ngayon hindi na naniniwala sa kanila? Sige po. Kung totoo pong aswang yun, ipakita nyo sa amin nang maniwala kami. Si Amando lamang ang maaaring magbukas ng bahay na yon. Malakas ng aswang ang naroon. Hindi natin yung kakayanin ng walang aking asawa. Sa kanya kasi ipinamana ng aking lolo ang anting-anting na panlaban sa mga nilalang na katulad ng mga aswang. Nagtanong pa si Ate Leticia subalit hindi na sumagot si Tia Rosa. Sinabi lamang nito sa amin na wala kaming dapat na ikabahala basta makikinig lamang kami sa kanila.
At hindi rin naman daw magtatagal, magiging kabilugan na ng buwan at bago raw iyon sumapit. Sabihin man nito o hindi kung nasaan ang nanay niya ay tatapusin na nila ang aswang sa loob ng bahay na yon. Dahil baka lumakas pa di umano ito at makatakas mula doon. Maghapon kaming lutang ni ate kaiisip kung totoo ba ang mga sinabi ni Tia Rosa. Ilang beses ko ring tinangka na puntahan ang bahay sa likod, subalit ilang beses rin akong pinigilan ni ate. Hanggang sa sumapit na lamang ang gabi. Tulungan ninyo ako. Ate, gising. Gising ako, Nonito. At naririnig ko ang naririnig mo. Ate, naisip ko lang. Paano kung hindi totoong aswang ang naroon? Paano kung tao yun na biniyag nila tapos pinahihirapan? Dahil kung totoong aswang yun, dapat una pa lang sinabi na nila sa atin, hindi ba? Pero hindi eh. Itinago pa nila. Paano kung gawa-gawa lang ni Tia ang mga sinabi niya sa atin kanina? Sang-ayon ako sa sinabi mo. Pero paano nating masisigurong tao ang naroon? Mabubuksan ba natin yon? Hindi eh. Nakakadena ang pinto nun at nakalak. Malamang nakay Tiyo ang mga susi nun. Sandali. Susi? Naalala ko may susi doon sa taas. Doon sa silid na ikinikwento ko sa'yo. May mga susi na nakasabit sa likod ng pinto nun. Naalala ko na. Hindi yun ipinagalaw sa akin ni Tia Rosa. Maaaring naroon ang susi ng bahay na yun. Sige ate, kukunin ko. Tapos puntahan natin yung bahay sa likod. Kung wala doon ang susi, ibabalik ko na lang din yun sa itaas. Ano? Para makita na rin natin ang naroon. Pero paano kung totoo ang sinasabi nila? Paano kung aswang talagang naroon? Ate, mas malakas ang kutob ko na ang pamilyang tuwang aswang. Hindi mo ba nakikita sa mga tingin ni Tio Amando? May kakaiba sa kanya at ganoon din kay Tia Rosa. Hindi. Hindi. Ang mabuti pa, matulog na lang tayo. Baka mapahamak pa tayo. Pero ate, Sige. Paano kung tama ang hinahala mo na aswang si Tio at Tia? Tapos mahuli ka ni Tia ngayon. Anong gagawin mo nito? Mas piliin nating maging ligtas. Kaya pakiusap. Hindi ko nakakayanin kapag may nangyari pa sa'yo. pero paano yung nakakulong sa bahay na yun? Hindi na natin yan problema. Bukas na bukas rin, magpapaalam na tayo. Aalis na tayo rito. Sige na, matulog ka na. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Naiintindihan ko si ate. Alam kong gusto lamang niya akong protektahan pero hindi ko kayang sikmurain na walang gawin. Sigurado ako kung narito si tatay ay hindi rin ito mapapalagay. Kaya naman nang makatulog na si ate ay palihim akong lumabas ng kwarto at umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Kumuha ko ng lampara at dahan-dahan akong umakyat. Nasa tapat na ako ng pinto ng silid nila Tia Rosa nang makarinig ako ng kalabog mula doon. Sandali akong napatigil at napalunok ng laway. Tinitigan ko ng maigi ang pinto ng kwarto at nakahinga ako ng maluwag nang walang lumabas na kahit ano mula doon. Nagpatuloy ako hanggang sa makarating ako sa tapat ng silid na ikinuwento sa akin ni ate. Wala naman lang sarang pintong to. Nakapagtataka naman. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Napakadilim doon. Mabuti na lamang talaga at nagdala ako ng lampara. Pumasok ako at kinapa ko ang likod ng pinto at laking gulat ko nang masalat ko ang mga susi doon. Ibinulsa ko ang mga yun pagkatapos ay dahan-dahan kong isinara ang pinto. Mabilis akong bumaba habang hawak ng mahigpit ang mga susi sa aking bulsa para hindi iyon gumawa ng kahit anong tunog. Lumito, anong ginagawa mo? Huwag mong sabihin. Oo ate, hindi ko na matiis eh. Malakas talagang kutob ko na niloloko lang tayo nila Tiyo. Na tao lamang ang naroon at sila Tiyo ang nambibiktima rito. Napakatigas talaga ng ulo mo. Pasensya ka na ate. Ay, sana lang at yan nga ang mga susi doon. At ipanalangin mo na tama ang kutob mo. Dahil kung hindi, malilintikan tayong dalawa. Hintayin mo ako sa labas.
Kukuha ako ng itak. Anong gagawin mo sa itak? Aba kung aswang yun, kailangan nating proteksyonan ng sarili natin, di ba? Magdadala rin ako ng asin at bawang para sigurado. Sige ate, hihintayin kita. Sana talaga tamang hinala mo, Nonito. Yun din ang panalangin ko ng mga oras na yon. Ang totoo, grabe ang kaba na nadarama ko noon pero alam ko na iyon ang tamang gawin. Kailangan naming malaman kung ano talaga si Tio Amando at Tia Rosa. Malakas at malamig ang hangin ng gabing yun. Pakiwari ko ay uulan, subalit nang tumingala ako ay halos walang ulap sa kalangitan at kitang-kita ang mga bituin. Paglabas ni ate ay dumiretso kami sa likuran, sa tapat ng bahay na gawa sa bato. May tao ba dyan? Kung may tao dyan, sumagot ka. Kita mo na, walang tao. Bumalik na nga lang. Tulungan ninyo ako. Narito ako sa loob. Pakiusap. Huwag kayong umalis. Opo, sandali lang po. Ilalabas namin kayo dyan. Oh, di ba? Sinabi ko naman sa'yo ate, may tao rito. Sandali, Nonito. Ano yun ate? Kailangan na natin siyang tulungan. Bakit ka ikinulong nila, Tiyo? Sino ka? At anong mapapala nila sa pagkulong nila sa'yo rito? Ate, buksan muna natin to bago ka magtanong. Tumigil ka! Napakatigas talaga ng ulo mo. Pwede ba makinig ka muna sa akin? Kahit ngayon lang, Nonito? Ngayon, babae, sagutin mo ang mga tanong ko. Nais nila akong ialay sa kabilugan ng buwan. Mga aswang sila. Ang buong pamilya nila. Isa akong manggagamot na napadpad lamang rito. At nang malaman nila, ay dinakip nila ako at dinala rito. Isa raw akong banta sa kanila. Kumakain sila ng bawang at asin. Paano sila naging aswang? Marami pa kayong hindi nalalaman. May mga aswang na natuto ng makibagay sa mga tao para maitago ang totoo nilang katauhan. At isa ng pamilyang yan sa mga yun, lalo na ang angka ng babae. Aswang silang lahat, mula sa lolo at mga lola. Kita mo na ate, totoo ang sinasabi at hinala ko. Buksan na natin ang pinto at pakawalan ng bihag. Maniwala kayo sa akin. Nagpapanggap lamang ang mag-asawang yun. Hindi ko alam kung sino kayo o kano-ano nila kayo. Pero mabuti na rin iligtas ninyo ang sarili nyo mula sa kanila. Ate, bubuksan ko ng pinto. Sisimulan ko ng hanapin ang mga susi para sa mga kandadong to. Baka abutin pa tayo ng siyam-siyam sa dami nito eh. Salamat at dumating kayo. Kung hindi, siguradong matutuluyan na ako rito. Ang totoo, pinatay na nilang anak kong babae. Pinaslan nila ito sa aking harapan. Noong isang gabi, kinain ng hayop na si Amando ang karne ng anak ko sa aking harapan. Totoo ba yun? Sinusumpa ko sa kaluluwa ng aking anak. Totoo ang mga sinasabi ko. Alam kong hindi ko na sila matatalo. Pero sana, kahit hayaan na lamang ninyo akong mabuhay, pakiusap. Wag ko kayong mag-alala. Ngayong sigurado na kami na narito kayo. Hindi namin kayo pababayaan. Salamat. Maraming salamat. Tutulungan namin kayo. Pero sa oras na lokohin ninyo kami, hindi kami magdadalawang isip na ipagtanggol ang sarili namin. Sana'y naiintindihan ninyo. May dala akong itak rito at gagamitin ko ito kung kinakailangan. Ate naman. Mahirap magtiwala nun ito. Mabuti nang alam din niya na handa tayo oras na magkamali siya at lusubin tayo. Hindi ko kayo masisisi. Naiintindihan ko. Kahit ganoon ang naging reaksyon ni ate ay hindi na ako kumibupang muli. Alam kong gusto rin niyang malaman ang nasa loob ng bahay kaya hindi na siya kumontra pa sa pagbubukas noon.
Subalit ni minsan ay hindi niya inalis ang mga mata sa pinto habang hawak ng mahigpit ang dalang itak. Hindi nagtagal ay nabuksan ko ang unang kandado sa pinakaibaba. Ibig sabihin ay nasa mga susing hawak namin ang susi sa mga kandado doon. Nagmadali ako at hindi nagtagal, nabuksan ko ang lahat ng kandado. Mabilis ngunit maingat kong tinanggal ang mga kadena para hindi gumawa ng ingay hanggang sa matanggal ko ng tuluyan lahat ng iyon. Pagkatapos ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Dinampot ko ang lampara at itinutok iyon sa madilim na loob ng bahay. At doon ay nakita namin ni ate isang matandang babae na nakatayo at nakatali sa isang kahoy na poste. Nakagapos rin ang mga kamay at paa nito. Salamat! Salamat! Naku po, nanay, ayos lang po ba kayo? Sugatan ng mga pulsuhan nyo at mga braso. Dahil yan sa pagkakatali sa akin. Ilang beses ko kasi sinubukan kumawala mula dito. Salamat talaga sa inyo. Ate. Salamat. Dali, tulungan mo akong kalagan si Lola. Iya, salamat. Alam ko nagdadalawang isip ka na tulungan ako. Pero nagpapasalamat ako. Kalagan na ninyo ako at tumakas na tayo mula rito. Kailagan mo siya, Nonito. Etong itak. Dito lang ako at mag-aabang. Pinaalalahanan ulit kita, Lola. Wala pa rin akong tiwala at hindi ako kumbinsido sa kwento mo. May asin ako rito. At hindi ako magdadalawang isip na isabi sa iyo ang lahat ng ito. Ate, nakita mo lang sugatan siya, oh. May aswang bang magkakaganito? Hayaan mo na, iho. Magpasalamat ka na lang dahil mahal na mahal ka ng ate mo. Huwag kang mag-alala, iha. Naiintindihan kita. Pero mas maiging itabi mo na lamang ang asin na yan at gamitin laban sa mag-asawang Amando at Rosa. Teka, kayo ba'y mga kamag-anak nila? Mga pamangkin po. Kapatid po ng tatay namin si Tio Amando. Ganun ba? Mabuti na lamang talaga at napadpad kayo rito. Nonito! Leticia! Anong ginawa niyo? Ba't niyo binuksan ang bahay na yan? Ayan ang aswang! Bilisan mo, dali! Para makatakbo na tayo! Huwag! Huwag niyo siyang kalagan! Tumigil ka! Alam na namin ang sikreto nyo, mga aswang kayo! Hindi! Huwag niyo siyang kalagan! Minadali ko ang pagtanggal sa pagkakatali sa mga paa ng matanda. Yun na lang ang natitirang nakatali ng mga oras na yun. Subalit bago ko pa iyon matanggal ay bigla na iyong naputol at walang ano-ano ay nakita ko na lamang ang sarili ko na napaibabawan na ng matandang yun. Kitang-kita ko kung paanong pumangit ang kanyang mukha. Umitim ang kanyang balat at namula ang mga mata. Ngumiti ito at ipinakita sa akin ang nagtatalasan nitong mga ngipin. Sumigaw ako ng malakas nang ilagay ng matanda ang mga kamay niya sa aking leeg at sinimulan akong sakalin. Ngunit hindi nagtagal ay bumitaw din ito at nagsimulang mamilipit sa sakit. Nasabuyan na pala ito ni ate ng asin. Bilis, Nonito! Tayo! Kailangan natin makalabas dito! Ate! Bilisan mo na! Sinasabi ko na nga ba't aswang ang hayop? Kung pinakinggan ko lang sanang kutob ko! Anong ginawa niyo? Alam niyo ba kung anong hirap ang pinagdaanan namin ni Amado para mahuling hayop na yon? Patawad, tiya. Patawad po, hindi ko naman po. Ano bang magagawa ng patawad mo? Ang tao nga naman. Akala'y nadadaan sa paghingi ng tawad. Rosa! Rosa! Bakit hindi mo naman sinanay itong mga pamangkin mo? Napakatanga, uto-uto! Lalo na yung lalaki. Paniwalang paniwala sa kwento ko. Ang sarap sa pakiramdam ng hindi nakatali sa mga benditadong mga lubid na yon. Manluloko ka! Anong aasahan mo sa isang aswang? Ang problema sa mga kagaya mo, mahilig kang maniwala sa mga naririnig at nakikita ng mga mata mo. Mapanlin lang ang mga mata at tenga ng tao, bata. Isa pa, marami nang namatay ng dahil sa mga haka-haka at kayo na ang susunod sa mga yon! Nonito, Leticia, madali kayo sa loob ng bahay. Bilis! Umakyat kayo sa taas! Doon, sa isang silid, may 3 kahon doon, di ba? Kumuha kayo ng mga gamit doon. Nandun ang mga panlaban namin sa aswang. Bilis!
Dito muna ako! At pipigilan ko ang isang ito mapasok sa loob! Pero tiya, baka mapahamak po kayo. Manunugis ako na aswang nito. Mas alalahanin niyo mga sarili niyo. Hala, sige! Bilis na! Hindi natin siya maaaring papasukin sa loob at baka madamay pa si Sita! Patawad tiya, patawad po. Pagbukas ng pinto ay kaagad akong hinila papasok ni ate. Sumubsob ako sa sahig. Babalikan pa sana niya si Tia nang itulak nito ang pinto. Narinig namin ang malakas na sigaw ng aswang. Pagkatapos ay sunod-sunod na kalabog ang narinig namin mula sa labas kasabay ng mga sigaw ni Tia Rosa. Tumayo ka na dyan! Kailangan nating tulungan si Tia! Pero ate, natatakot ako. Gumising ka! Wala kang karapatang matakot ngayon! Kailangan tayo ni Tia at kung hindi tayo kikilos, pare-pareho tayong kakarni ng asong na yon! Kung nakinig lang sana ako. Kung hindi ko lang sana pinag-isipan sila Tiyo ng masama. Hindi sana nangyayari ito. Kung gusto mong makabawi, tumayo ka na dyan! Isa pa, may kasalanan din naman ako eh. Dapat pinigilan kita. Hinila ako ni ate para makatayo. Kaagad siyang umakyat. Sinundan ko siya at sabay kaming pumasok sa silid kung saan ko kinuha ang mga susi. Binaklas niya ang mga trapal na nakatakip sa mga bintana at pumasok mula doon ang liwanag ng buwan. Lumapit kami sa isa sa mga kahon at kaagad ko iyong binuksan. Mayroon doong mga mahahabang patalim na tila gawa sa kakaibang metal. Kinuha ko iyon. Si ate naman binuksan ang mas malaking kahon at doon ay nakuha niya ang isang buntot pagi. Mabilis kaming bumaba pero bago lumabas ay binuksan muna ni ate ang lahat ng ilaw sa bahay. Lunito, kahit anong mangyari, ang takbo ay papasok dito sa bahay. Kapag tumakbo tayo sa palayan o sa may kakahuyan, siguradong madali lang tayong mahuhuli ng aswang. Naiintindihan mo? Oo ate, naiintindihan ko. Subalit natigilan kami pareho nang makita namin ang kalagayan ni Tia Rosa. Nakahandusay na siya sa lupa, duguan at hingal na hingal. Kaagad na tumakbo si ate para tulungan siya. Lumusob naman ang aswang sa kanilang dalawa. Tila napako ang mga paa ko sa aking kinatatayuan ng mga oras na yon. Para bang bumagal ang oras at ang paligid. Gusto kong iligtas sila ate pero hindi ko maikilos ang aking katawan. Ha? Anong gagawin ko? Ah! Dito! Gamitin mo ang patalim na gamit mo! Kung hindi, mamamatay ang ate at tiya mo! Magpakalalaki ka at kumilot! Tila natauhan ako nang marinig at makita si Tio Amando at nang marinig ko ang pagsigaw ni ate ay pinilit kong ikinilos ang katawan ko. Tumakbo ako. Nagtama ang mga mata namin ng aswang pero hindi ako nagpatinag. Sumigaw ako ng malakas at nang makalapit ay kaagad kong iwinasiwas ang hawak kong itak. Sa pool sa balikat ang aswang, umusok ang sugat na nagawa ko rito at nagsisigaw ito sa sakit. Eksakto at nakalapit na rin sa amin si Tio. Kinuha niya ang buntot pagi kay ate at pinaghampas noon ang aswang. Lunito, ito mo! Asin, bilis! Oo ate! Isabon mo yan dito! Bilis! Yun nga ang ginawa ko. Isinaboy ko sa aswang ang asin at lalo itong nagkikisay sa sakit. Halos mamilipit ito at nagsimula na itong bumalik sa normal nitong hitsura. Nagsimula itong magmura hanggang sa nagsalita ito ng lengguwahe na hindi ko maintindihan. Nagawa nitong makatayo. Muling pinaghahampas ni Tio ang aswang at inubos ko na ang asin sa supot kong hawak nang bigla itong tumakbo sa palayan. Donito! Leticia! Ipasok ninyo si Rosa sa loob! Isara ninyo ang pinto pagkatapos! At huwag na huwag ninyong bubuksan hanggat hindi ako bumabalik! Huwag mo nang sundan ng aswang, Amando. Baka mapahamak ka pa. Pero kailangan, Rosa, kailangan kong malaman kung saan niya dinala ang nanay mo. Sige na, Donito! Leticia! Opo! Kaagad kong inalalayan si Tia Rosa na tumayo. Binuksan naman ni ate ang pinto at dali-dali kong ipinasok si Tia sa bahay. Narinig pa namin ang sigaw ni Tio Amando nang habulin na niya ang aswang. Sandali ho, at kukuha ko ng tubig at malinis na tela. Kailangan pong malinisan ang mga sugat nyo. Hindi naman malalalim ang mga ito. Ayos lang ako. Pero kahit na po, mahirap na. Lunito, ikaw na munang bahala kay Tia. Ilipat mo siya doon sa mahabang upuan. Oo ate.
Salamat, Nonito. Patawad po, Tia. Kung nakinig lamang po ako sa mga paalala ni Tio, sana po ay... May pagkukulang din kami. Dapat sinabi na namin kaagad sa inyo ang tungkol kay Crisanta nung una pa lamang. Ayaw kasi ng tiyo nyo na matakot kayo. Ang totoo, pagkatapos pa sana ng kabilugan ng buwan, ang balak naming pagpapatuloy sa inyo. Subalit, wala na raw kayong titirahan kaya nagpumilit ang tiyuhin nyo. Ang totoo, ito ang buhay na inayawan ng tatay nyo para kay Amando. Kaya siguro nasabi niya rin noon, nakakaiba kami at mga weirdo. At tinawag ng mga aswang. Pero malaki pa rin po ang kasalanan ko. Nagpadalos-dalos ako at kaagad na naniwala sa mga bagay na walang katibayan. Hindi. Likas lang na mabuti ang puso mo, iho. Matulungin ka at walang mali doon. Isa pa, sadyang mapanling lang ang mga aswang. Isa yun sa mga kakayahan nila. Oo nga po. Akala ko pa naman totoo na ang mga ikinuwento niya. Naantig po talaga ako. Kung tungkol sa anak niyang babae ang kunento niya, totoong pinatay namin yon. Po? Hindi hamak na mas malakas ang kanyang anak sa kanya. Dahil yon sa naipasa niya ng sumpa at kapangyarihan rito. Nakatatlong biktima na yon sa kabilang baryo kaya tinapos na namin ni Amando. Ang kaso, kinuha naman ni Crisanta ang ina ko. Ang totoo, hindi ko rin alam kung buhay pa siya ngayon. Ayaw kasi sumagot ang aswang na yun eh. Pero kahit ganon, nais ko pa rin mabigyan ng hustisya ang aking ina. Ang sabi ni Crisanta, buhay pa ito't itinago niya lamang. Pero maaaring sinabi niya lang yon para hindi na namin siya tuluyan. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na kagaya nito. Naiintindihan ko po. Patawad po ulit, Tia. Patawad po. Tahan na. Hintayin na lang natin ang pagbabalik ng tiyo niyo. Sana po makabalik siya ng ligtas. Sa dami ng pinsalang tinamo ng matandang aswang na yon, sigurado nangihina na yon ngayon. Madali na lamang yung magagapi ni Amando. Hindi ko sinasabing hindi ako nag-aalala. Pero may tiwala ako sa tiyo niyo. Pinakukulo ko na lamang po yung tubig. Eto po, uminom muna kayo. Salamat, Leticia. Nang kumulo ang tubig ay kaagad na inasikaso ni ate ang mga sugat ni Tia Rosa. Mabuti na lamang talaga at hindi ganoon kalala ang mga tama niya. Mayroong mahabang sugat sa kaliwa niyang balikat subalit hindi naman nangangailangang tahiin. Matapos gamutin ni ate si Tia ay nakatulog ito. Ngunit bago tuluyang mahimbing ay binili niya sa amin si Sita. Baka raw magising ito. At kahit ano raw ang mangyari, wag naming sasabihin sa bata ang nangyari. Ikaw ba? Wala kang sugat? Wala, ate. Ikaw? Wala rin. Pero siguradong sasakit ang katawan mo niyan bukas. Dambahin ka ba naman ng aswang na yon? Paliwala yung kung ikukumpara sa sinapit ni Tia Rosa. Patawad, ate. Tama ng paghingi ng tawad. Siguro naman may natutuhan ka sa mga nangyari no nito. Marami, ate. Natutuhan ko na minsan, ang pagiging matigas ang ulo ay nakakapahamak ng iba. Natutuhan ko rin na hindi palaging tama ang mga pananaw natin. At higit sa lahat, mali ang pagiging mapanghusga. Magmula rin ngayon, hindi na ako makikinig at magpapaapekto sa mga haka-haka. Hindi ka nagulat na totoo ang mga aswang? Hindi lang nagulat, nagimbal pa. Kung alam mo lang, ate. Ako rin. Hindi ako makapaniwala na umiiral pala talaga sa mundong ito ang mga kagaya nila. Akala ko, kwento lamang ang mga halimaw na yon. Kaya ngayon, mas maging maingat tayo. Naiintindihan mo? Oo, ate. Hindi na kami nakatulog pa noon. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas subalit pagkatapos ng unang tilaok ng manok ay tinawag kami ng malakas na katok sa pintuan. Sinabayan iyon ng boses ni Tio. Kaya naman dali-dali naming binuksan ang pinto at nagulat kami nang makitang puro dugo ang kanyang mga braso at damit. Tio, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako.
Huwag kayong mag-alala. Hindi ko dugo ito. Dugo ito noong aswang. Asan ang tiya ninyo? Nasaan siya? Naroon po siya sa mahabang upuan. Ayos lang po siya. Wala naman po siyang masyadong malalim na sugat. Nakatulog lang po siya dahil sa pagod. Mabuti naman kung gano'n. Tio Amando, patawad po. Patawad po kung sinuway ko kayo. Handa po ako sa kahit anong kaparusahan, Tio. Nang dahil sa akin, muntik nang mapahamak ang pamilya mo. Patawad po. Magsisinungaling ako kung magsasabi ako na hindi ako galit ngayon, Nonito. Pero wala rin mangyayari kung sisigawan kita o sasaktan. Malaki ka na at alam mo na ang nangyari. Pasalamat ka at walang nangyaring masama sa ating lahat. Patawad po talaga. Patawad po. At salamat din po dahil dumating kayo. Siguro kung wala kayo, wala na rin kami lahat ng dahil sa kapabayaan ko. Mabuti na lamang at pinakinggan ko ang panaginip ko kagabi. Dahil kung hindi ko alam kung anong aabutan ko rito bukas. Humihingi po talaga kami ng kapatawaran sa mga nangyari. Lalo na po ako, bilang ate ni Nonito. Hayaan po ninyo. Bukas na bukas din po, aalis na kami. Maglilinis po muna kami, tapos aalis na. Patawad po. Sino nagsabi na aalis kayo? Walang aalis. Dito lang kayo. Po? Ano? Matapos ng gulong ginawa ninyo ay aalis na lamang kayo. Hindi naman po sa ganon, Tiyo. Nahihiya po kasi... Magsilbi muna kayo rito. Hindi agad makakabalik sa pag-aasikaso ang tiyahin ninyo nang dahil sa mga tinamo niyang sugat. Sige po. Gagawin ko po yan. Bilang kabayaran sa ginawa ko. Mabuti kung gano'n. Sige. Bukas na bukas rin ay linisin niyo itong bahay sa likod. Maaari kayong manirahan doon. Wala naman nang titira doon eh. Bahay yun ng nanay ni Rosa. Pero... Anong nangyari? Amando, ang nanay, nalaman mo na bang nangyari sa kanya? Nasaan siya? Rosa, mahal. O wala na ang nanay, hindi ba? Oo. Kaya patawad. Kinain siya ng hayop na yon. Wala na ang nanay Rosa. Pero huwag kang mag-alala. Naiganti ko na siya. Wala na ang aswang at mukhang nawakasan na rin natin naglahi ng isang iyo. Dinukot ni Tio Amando ang isang itim at bilog na bato mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Pagkatapos ay iniabot iyon kay Tia Rosa. Yun raw ang isinuka ng aswang bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Mabuti na lamang daw at hindi pa nito nagagawa ang ritual at hindi na umabot ng kabilugan ng buwan. Dahil kung nagkataon raw, ay mas malakas at mas nakakatakot na aswang sana ang nakaharap namin. Buong akala raw nila ay nadurog na yon nang mamatay ang anak na aswang, subalit kinuha pala ito ulit ng matanda at binuo. Tumayo si Tia Rosa at binalot ang batong iyon ng puting tela. Ilalagay daw niya yon sa isa sa mga kahon sa itaas at doon itatago. Mas maigi di umano iyon kaysa ibaon at makuha pa ng kung sino. Dito rin namin nalaman na ang asong lumusob kay ate noong isang araw ay ang bunsong anak ng aswang na si Crisanta. Umaga na pala. O sige na. Maglilinis na muna ako ng katawan. Leticia, dito. Maganda na kayo. Baka maagang magising si Sita. Sige na. Pero Tiyo, Huwag niyo nang isipin ang nangyari. Dito na kayo manirahan. Para kung kailangan naming umalis, may makakasama si Sita. Nahihirapan kasi kami kapag sinasama pa namin siya. Pwede ka rin naman magtrabaho sa iba ni Tisha kung yun ang nais mo. Alam ko pong hindi na ako nararapat sa kabaitan nyo. Pero mananatili po ako rito. Tutulong hanggang sa masabi kong nakabawi na po ako sa inyo. Nako, baka matagalan ka. Ha? Ayos lang po yun. Gusto ko pong pagbayaran ng kapalpakan na ginawa ko rito. Kung yan ang gusto mo, di sige. ba? Mukhang nagsisimula na maging totoong binata ang kapatid ko, ah. Akala ko habang buhay ka na magiging isip bata. Ate naman! Doon na nga kami nanirahan ni ate sa loob ng 10 taon.
At sa loob ng 10 taong iyon, napakaraming misyon na may kinalaman sa aswang ang nahawakan nila Tio Amando at Tia Rosa. At mas nagiging abala sila tungkol doon lalo na kapag tapos ng pagtatanim at anihan. Mas mahalaga pa rin kasi ang palayan para sa kanila dahil yun ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Ako naman ang nag-alaga at nagpalago ng kanilang gulayan at si ate naman ay kumuha ng pwesto sa palengke sa bayan at doon niya itinitinda ang mga gulay na naaani namin. Hinayaan kami nila Tio na makaipon hanggang sa nakahanap kami ng sarili naming lupa na tinayuan namin ng munting bahay. Hindi na rin kasi namin talaga natubos ang lupa ni tatay dahil sa napakasakim ng napagsanlaan noon. Lumaki ng lumaki ang interes hanggang napagpasyahan na lang namin na hayaan na iyon. Matagal nang wala si Tio Amando at Tia Rosa. Si Ate Leticia naman ay namatay na rin bago dumating ang pandemya sa edad na 81. Subalit mananatili sila sa aking isipan at alaala, lalo na ang naranasan namin ng gabing iyon. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagkakataong na ibibigay ninyo sa mga kagaya namin na maibahagi ang mga ganitong uri ng karanasan na kadalasan ay hindi pinaniniwalaan. Ikaw, kayo, may kilala ba kayong napapabalitang aswang? Naniniwala ba kayo sa mga sabi-sabing yun? At kaya ba ninyong patunayan na aswang nga ang mga pinaghihinalaan ninyo? Anuman ang sagot ninyo ay mag-iingat pa rin kayo. Dahil totoo ang mga aswang. At nariyan lamang sila. Nag-aabang ng maloloko at mabibiktima.